Ayun mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China ni Digong. Kumusta po kayong lahat dyan, no? Actually, I'm not feeling good, no? Hindi po ako masyadong makapagsalita ng malakas kasi ako po'y paos. And then, actually, may ubo at sipon. Oso po kasi yan ngayon. So, mga kababayan, no? Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China ni Digong. Mag-ingat po kayo palagi, uso ang sakit ngayon. So ngayon mga kababayan, meron lang po akong gustong reaksyonan. May napanood kasi akong video na ini-interview kasi itong si Teacher Party List Representative, no, Congresswoman Franz Castro, na kung saan tinatanong ni Cheryl Cosim, no, itong si Congresswoman Franz Castro patungkol nga dito sa death threat daw ni Sara Duterte. At ayon nga dito kay Congresswoman Franz Castro, sabi kasi ni Cheryl Cosim, Congresswoman, naniniwala ka po ba na itong si Vice President Sara Duterte ay talagang may death threat daw? Ngayon, ang sabi naman ni Franz Castro, binuko niya, sabi niya, paano mangyari na magkakaroon ng death threat yan? Napakadami ng bodyguards niyan. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, ultimo nga yung mga mambabatas, alam nila kung talagang may gustong pumatay kay Sara, hindi basta-bastang makakapatay. Bakit? Sa dami ba naman ng bodyguards? At kung naalala nyo po, noon po sa vlog po natin na nakalipas, no, sa ilang mga live natin, ay talaga pong sinabi ko naman po sa inyo, napakadami po talaga ng bodyguards ni Sara. Biruin nyo po, ang mga bodyguards po ni Sara ay umaabot po ng 433. Ngayon, bukod sa 433 ay kinuhaan po ng 75 personnel ng PNP kasi nga actually ang PNP ay kinulang po. Lalong-lalo na nung parating yung Pasko ay talagang nangangailangan ang PNP. So, kinuhaan po ito ng PNP ng 75 personnel. So, 300 plus pa rin. So, ngayon, nung tinanong ni Cheryl Cosim, itong si Congresswoman Franz Castro, na talaga bang may death threat itong si Sara Duterte. So, ngayon, sabi ni Franz Castro, paano ako maniniwala na magkaroon ng death threat yan? Style ni Sara Duterte yan, mahilig siyang mambaliktad ng kwento, mahilig magpabebe, mahilig magpabiktim. So panoorin nyo po ang video mga kababayan, ipi-play ko po, kayo na lang pong humusga kung tama ba ang sinabi ni Representative Franz Castro patungkol kay Sara Duterte na isyong may death threat daw. So panoorin nyo po at kayo na lang pong humusga, re-reactionan po natin yan. Panoorin nyo po. May threat ho kasi sa buhay niya, kaya may ganung pananalita. Ano ho ang inyong masasabi doon? Hindi ako naniniwala. Kasi parang galing niya mag-twist talaga ng narrative. No? Mahilig talaga si BP na magbaliktad ng pangyayari. So ang issue dito, yung threat niya mismo, no, doon sa tatlong matataas na personalidad sa ating pamahalaan. Kaya talagang gusto niyang baliktarin. Paano naman siya makakaramdam ng threat? Ilan ba yung mga security niya? Diba? More or less 300 yan. Yung kanyang mga security. No? Kaya talagang ngayon ka lang makakita ng BP na may ganyang karaming security. So kung may threat siya, she has all the she has all the resources na mag-report. Parang wala naman daw nare-report sa NBI, walang nare-report You think sa she should do that already? Oh, ganun nga. Kung meron talagang threat sa kanya, dapat magsabi siya. Oh, so ano po yun mga kababayan? Tama po yung sinasabi ko. Bakit? Paano, ikaw biruin nyo, kahit meron ka nga lang 5 bodyguard, mahirapan nang lumapit sa'yo, yung magbabanta sa'yo. Paano pa yung 300 plus yung bodyguard? Actually, 433 yan. Kinuhaan lang ng 75 ng PNP, so 300 plus pa rin. So, kahit nga si Franz Castro sabi niya, biruin nyo, siya lang po ang Vice President na nagkaroon ng napakadaming bodyguard. At kung meron man po talagang death threat, si Sara, no? Ay bakit hindi nag-report sa NBI, hindi nag-report sa kung saan saang ahensya na para maproteksyonan siya, 'di ba? Ang sabi nga ni Franz Castro, mahilig kasi yan si Sara mag-twist. Mahilig kasi yan si Sara magbaliktad ng kwento. Ang totoong may death threat ay ang Pangulo, ang First Lady at ang House Speaker. Hindi si Sara ang may death threat. Bakit? Si Sara ang nagbabanta. Hindi po si Sara ang may banta. Kasi kung tutuusin,
No? Kung si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos at si Martin Romualdez ang nagbanta kay Sara noon pa man, first 3 days pagka-presidente ni BBM, doon pa lang pinatay na siya. Bakit? Gusto ko lang i-share sa inyo ang kwento na to ha. Actually, wala akong may pakitang video or tawag dito kahit artikulo man lang na patunay, pero para sa akin, meron kasi akong kaibigan na kahit siya mismo makapagpatunay kasi nandun siya. Ganito kasi yan. Nung si Pangulong Bongbong Marcos nag-inauguration, no? Actually, pag nanalo ka bilang presidente, syempre manumpa ka. Tatanggapin mo, hahawa ka ng Biblia, hahawa ka ng libro, na ikaw ay bilang inihalal na Pangulo, ganyan. So, pagkatapos daw mag-inauguration ni BBM, ang sabi daw ni Digong, no, mismo sa Makati sila nagmi-meeting, itong mga grupo ni Digong, kasali doon yung kaibigan ko. Oo. Ang sabi daw ni Digong, hayaan nyo yan si Marcos. 3 days lang uupo yan, matatanggal din yan. Bakit? Pinagplanuhan na natin yan na magkaroon tayo ng revolusyon or people power, si Sara ang papalit dyan. Bakit? Mabilis lang natin i-manipulate ang tao at ibalik natin ang kwento ng tatay niya na pinalaya sila, nag-exile sa Hawaii, pwede nating buhayin at pwedeng kakampi sa atin ang Liberal Party. Yan ang plano ni Digongyo, ayon sa aking kaibigan. Ngunit, kung tutuusin nga ha, nakarating daw yan kay BBM. So ngayon, umpisa daw nang nakarating kay BBM yan, hindi daw naniniwala si BBM. Bakit? Ayaw ni BBM maniwala sa sabi-sabi at hearsay. Gusto niya ng patunay. Ngunit, sa kasamaang palad, sabi naman daw ni BBM, di umano ha, sabi daw ni BBM, actually sanay naman ako sa ganyan, sa mga ganyang parinig, sa mga ganyang tirada ng dating Pangulo. Kasi umpisa pa lang nang tumakbo akong presidente, binibira na ako. Sanay na ako dyan. At resulta yan ng fentanyl. So yun ang sabi ni BBM. Ngunit, hindi naman si BBM tanga, bobo na hindi agad aware. Alam na ni BBM yan. Bakit? Ang magulang ni BBM, si Ferdinand Marcos Sr., no, natanggal sa Malacanang, napa-exile sila sa Hawaii dahil sa pagtitiwala sa traidor na kaibigan. Kaya hindi na bago kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. yan. Handa na sila dyan, aware na sila sa ganyan. Kaya nga napakadaming tauhan ni Digong na bumaliktad kay BBM, no? Na kunwari, ganito ang ginawa nila, ganyan ang ginawa nila, sumugal sila. Oo, kasi nag-asam-asam na kapag si BBM ang maging presidente, may posisyon pa rin sila sa gobyerno. Yun nga lang, all of the sudden, hindi si BBM mauutakan ng tao ni Digong. Bakit? Alam ni BBM ang karakas. Umpisa pa lang ng eleksyon, ayaw na ni Digong kay BBM. So, expected ni BBM. So, sa tingin nyo, yung tauhan ni Digong, magiging loyal sa akin? Hindi. Bakit? Uutuin at lulukuhin at ibibrinwas lang ako niyan. In the end of the day, uulitin nila ang inulit nila sa noong panahon ng tatay ko. Oo. Kaya ang ginawa ni BBM ngayon, naging praktikal ang Bongbong Marcos. Ngayon, lahat ng mga kadikit sa kanya na galing kay Digong, hindi niya pinagbibigyan ng posisyon. Isa na dyan si Vic Rodriguez, si Trixie, si Maharlika, si Sas, sino pa? Di ba napakadami nilang naging sip-sip kay BBM, ending hindi sila binigyan ng posisyon. Bakit? Mga traidor kasi ang tingin ni BBM sa kanya. So, ayun nga ang nangyari. Nung hindi nabigyan ng posisyon, anong ginawa nila ngayon? Pati si Glenn Chong, binibira na si BBM. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang pinakamalaking kalaban ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi ang rebelde, hindi ang NPA, hindi ang Dilawan, hindi ang kakamping, kundi mismong mga Duterte. Di ba? Tignan nyo ngayon, si Congresswoman Franz Castro, hindi nga siya naniniwala na may death threat si Sara. Bagkus si Sara pa ang banta sa buhay ni First Lady Lisa, BBM at Martin Romualdez. Paano ka ba naman maniniwala na may death threat siya? Meron nga siyang 433 bodyguards. 10 bodyguards nga lang, hindi ka na malalapitan. Paano pa yung 300 plus or 400 plus? Diba? So yun lang.
Mga kababayan, yung aking reaction video, huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At i-follow ako sa aking Facebook page and TikTok account. See you next vlog. God first. Thank you.